Mag-upload pa rin po ako ng video sa YouTube. Pero ang kay Silent Rasta ay sa Spookify Pinoy Facebook page na po. I-like lang po ang page para updated kayo lagi. Salamat! It's a pleasure to share my own stories exclusively on this page. Sobrang nakakataba ng puso ang mga nananatiling solid, ang paniniwala at mas lalo pang nananampalataya sa ating Diyos Ama. Layunin ko na i-share ang kwento ko dito, na hindi lang katatakutan at mga hiwagang nakatago at kababalaghan. Ipinahihiwatig ko sa inyo ang pagmamahal at respeto sa tao, lalo na sa ating Diyos Ama. Nilalapit ko kayo sa Kanya dahil totoo siya at nakikita niya ang lahat dito sa ating mundo. Kami nga ng mga puting tupa niya tinatago ang aming mga sarili sa karamihan. Ang Diyos Ama pa kaya? Lahat ng kasamaan dito na nangyayari sa mundo ay alam namin at alam niya. Kaso, ayaw namin magbigay ng babala dahil ang iba ay hindi naniniwala. Ayaw naming baguhin ang mga nakatakda. Ayaw din namin baguhin ang mga isip ng mga hindi naniniwala. Total, sila naman na magdadala at maghahatak sa kanilang sarili sa kapamakan at sisisihin pa ang Diyos Ama. Sila ang mga bulag na nakakakita, mga bingi na nakakarinig, mga pipi na nakakapagsalita at nakakapagmura pa, mga lumpo na nakakapanakit pisikal sa kapwa nila. Sila ang mga taong nabubuhay sa makapagong henerasyon na kanilamutan na ang banal na buhay na natatamasa nila. Ito ang mga tinatawag na mga nakatagong kapansanan sa panlabas na kaanyuan. Napahaba na ang intro ko mga kaibigan. Okay lang, finale din naman to. Kaya tara't samahan nyo na ako sa karugtong ng kwento. Nung magpakita na ang dalawang maestro sa aming harapan, ay pinalapit ako at binasbasan ako muli para maging aktibong puting tupa. Nakaramdam ako ng sobrang gaan sa pakiramdam. Yung parang pakiramdam ko para akong daw na kapag nahulog siguro ay dahan-dahan lang akong lalapag sa lupa. Naging malakas at matalas ang isip ko. Napakabilis na ng pakiramdam ko na kahit konting tunog sa paligid ay alam ko kung saan kaagad ito. Handa ka na ngayon, anak. At tama na yung naibigay kong basbas para malambasan ang pakikipagpatintero mo kay kamatayan. Yakapin mo ang hangin. Iwasan mo ang apoy. Apakan mo ang lupa. At hayaan mo ang tubig na dadaloy sa katawan mo. Bangon, mandirigmang puting tupa. Laban at akbang pasulong. Hindi mapipigilan ng mga itim na pag-usbong nating mga puting tupa. Paatrasin ang mga itim na anghel. Sabi ni Maestro na ama ni Kuya Bobet at nagsigawan lahat ng kasamaan kong puting tupa. Sabay-sabay sila nagsigawan lahat. Tuwang-tuwa ako makita na kahit na nasa gitna kami ng pagdadalamhati, dahil nga nalagasan na kami ng isa, ay nananatiling matatag pa rin ang mga puting tupa bagkus ay lalo pang lumakas ang nararamdaman ko sa kanilang kalooban. Sisiklab ang matinding pakikipagharap sa mga itim na anghel. Pagkabukas nun, nawala na ang dalawang maestro. At natagpuan naman ng mga kasamaan ko ang katawan ni Isagani sa baybayin na wala ng buhay. Punong-puno ito ng pasa sa katawan at tila ba hinihigop ang katawan nito. Putot balat na itsura. Wala ng mata, tinanggalan din ng mga ngipin. Hindi taong gumawa nito. Kaya hindi na ito ibinurol at dahil ayaw ng pamilya niya na makita na ganun ang kinantungan ni Isagani, inilagay ito sa kabaong at inilibing ito kaagad. Nung araw ding yun, dumating naman ang pamilya ko, mama ko, mga kapatid ko, pero hindi sumama ang aking ama dahil siya nagbabantay sa anak kong nasa Maynila. Panganay na anak namin ni partner na nasa pangangalaga ng parents ko. May ability din yun kaso di niya kontrolado pag ginagamit niya kasi nagkakaroon ng epekto sa kanya. Nagdudugo ilong niya at may tutubo ng mga pula-pula sa katawan. Kaya napakasensitibo kapag ginamit niya ang kanyang kakayahan. Isa din kasi siyang puting tupa na bata pa maaga niyang na-develop ang abilidad niya. Pagdating ng pamilya ko, halatang nag-aalala talaga sila. Niyakap nila lahat ako. Umiyak pa mama ko.
Kaso dahil di sila pwede mamalagi doon sa kinaroroonan namin dahil baka madamay sila at hindi sila tulad namin, ay minabuti na ng samahan na sa Cagayan de Oro muna sila sa bahay maghintay sa akin. Habang magpapagaling ako, naintindihan naman ng pamilya ko kasi natatakot din sila eh. Pero may tiwala sila sa kakayahan ng mga puting tupa kaya ayos lang. Text at tawag lang ang communication nila sa akin. Maya-maya akong makamonitor sa kalagayan ko. Siyempre ganun talaga ang pamilya. Kapag nasa panganib na, halo-halo na ang emosyon. Takot, lungkot at pag-aalala. Lalo na't sa isang ina na nagluwal sa akin sa mundong ito. Pinalaki, inalagaan, binihisan. Binigay ang gusto para sa konting kalagayahan ng anak. Tapos ngayon ang anak, nalalaki sa matiting kapamakan. Buti na lang at naiintindihan talaga ng mama ko ang tinahakong buhay para sa kaligtasan ng iba. Kaya di rin niya ginawang sisihin ang iba lalo na ang Diyos Ama. Dumating ang hapon mga 5 p.m. Naghahanda para sa aking gagawin na mapangahas at napakadelikadong misyon para sa lunas ng sumpa. Si Kuya Bobet ang nagpapaalala sa lahat ng gagawin at susundin. Sa kanyang pagudyat, lahat ng kasama kong puting tupa ay nakasuot na ng saliko nila at nakatali ang green na panyo sa kanilang noo. Nangangamoy X7 ang paligid sa pagpahid nila sa katawan nito. Uminom din sila ng banal na langis. Ako naman, wala kahit isang panlaban o anong pangdepensa. Bawal kasi. Hindi pwede dahil mababaliwala ang gagawin ko kung may pangdepensa ang katawan ko. Medyo kabado na ako nun pero porsigido na akong gagawin ng mapangas na pagsubok. Si Rachel Ann, yung angel na nagbibigay lakas sa akin ang siyang naging pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob. Kahit punong-puno na ng takot at tensyon ang gagawin ko, ay hindi ko naisip na huwag na lang gawin dahil masasawi ako kung hindi ko gagawin ito. Pero may kaakibat din itong panganib. Pag pumalpak ako, mapapaaga ang pagpanaw ko sa mundo. Kaya wala na akong ibang pagpipilian kundi ituloy na ito bilang puting tupa. Mamamatay akong lumalaban at di sumusuko kahit sa huling sandali. Tumawag muna ang pamilya ko at nakausap nila ako. Nag-iiyakan at panay paalala na kakayanin ko at pagdadasal nilang kaligtasan ko. Nak, huwag ka magpapatalo sa takot, ha? Lumaban ka para sa buhay mo at sa aming mga nagmamahal sa'yo. Nak, mahal na mahal kita at ang mga kapatid mo. Tandaan mo yan. Umiiyak na boses ng mama ko sa kabilang linya. Tumululuwa ko dahil di ko mapatahan ang mama ko. Ramdam ko ang kalungkutan ng aking ina. Kaya hindi ko bibiguin ang mga nagsakripisyo at nagmahal sa akin. Nung umalis na kami, dala-dala ko ang pala na pangukay. Papalabas pa lang kami nang nakaramdam na ako ng tensyon. May mga mabibilis na galaw, palipat-lipat sa mga ibabaw ng puno. Mga itim na parang anino lang. Naglalakad kami na nasa gitna ako at si Kuya Bobet nakakbay sa akin at pinapalibutan ng mga kasama kong mga puting tupa. Walang hiwalay sa pwesto Padating kalmado mga kapatid. Mga tulad din natin sila kaso di natin sila kakampi. Kaya para sa kasama natin, ilalaban natin ang ating lahi. Sabi ni Kuya Bobet sa lahat para hindi magpanik. Habang naglalakad kami lahat ay biglang naglabasan ng mga elemento na kahit di naman sila kasali ay parang tinitake advantage nila ang kalagayan naming mga puting tupa. Kaya nakipaglaban na ang ibang puting tupa at dahil nahirapan na kami makaabante dahil napapalibutan kami ng mga kalaban, nagdasal na ang lahat. Biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan. 3 beses na kumitat at ang huli ay tumama ito sa kalupaan. At naririnig ko na lang ang mga kalabog at iyakan ng mga nakakapangilabot na boses ng mga elemento. Dahil nabasbasan ako at tumalas ang pakiramdam ko ay nalaman ko kung sino ang tumutulong sa amin. Ang mga kabalyerong puting tupa. Mga kaluluwa sila na nakasakay sa mga puting kabayo kasama nila ang 7 arkanghel na may dalang mga sandata ng ginto. Kaya tumuloy na kami sa aming paglalakad. Nung makalapit na kami sa sementeryo, ay bigla na lang nagsilabasan ang mga mababangis na nilalang. Mga hayop na hindi ko alam saan galing at anong uri ng mga hayop. Maihahalin tulad ko lang sila sa mga aso na naglalaway at handa sumakmal sa amin.
Kaya sinabihan na ako ni Kuya Bobet na tumuloy ako at sila na bahala sa mga mababangis na hayop na naglalabasan. Hindi kaagad ako nakapasok sa sementeryo dahil nakakandado ang gate nito. Kaya naghanap ako ng madadaanan. Inakyat ko na lang. Nag-ala ninja ako kasi magsasayang pa ako ng oras. Tinaka ko kaagad ang libingan ni Isagani dahil bago pa lang ito nailibing. Dinasalan ko muna ito bago ko hukayin. Natatakot man ako dahil naririnig ko ang mga alulong ng aso at mga kaluskos sa paligid ay hindi ako nagpatinag. Kahit pa nailunok ko ng laway sa takot. Lakas ng loob na ang ginawa ko. Kailangan ko kasi makapasok sa loob ng kabaong ng namatay na si Isagani at matutulog ako doon hanggang sa paglabas ng araw. Kailangan ko makatulog talaga ako dahil pag di ko magawa yun, di ko maipapasa sa katawan ng bangkay ang sumpa. Habang nag-uukay ako, nararamdaman ko ang mga itim na anghel na dumadating. May mga apoy na nasa paligid na tila nag-aabang sa akin kaya pinilisan ko na lang na hukayin ito. Naliligo na ako ng tubig, pawis, at ang dumi ko na dahil sa lupa na tumatalsik sa pag-uukay ko. Humingi ako ng malalim. Kailangan kong yakapin ang hangin para dagdag lakas ko. Ngunit biglang may nagsalita sa likod ko. Ipagpatuloy mo lang anak ang pag-uukay. Dahil hindi makakalapit ang mga itim na anghel sa'yo. Nandito ako. Haharangan ko sila. Kaya mo yan anak. Ang lolo maestro ko. Nakabantay pala sa akin. Nung mahukay ko ng kabaong ay agad kong binuksan at tumambad ang bangkay ni Isagani. Mapangas man ito pero kailangan kong gawin. Humiga ako sa ibabaw ng bangkay ni Isagani at isinarado ko ang kabaong pero nag-iwan ako ng konting siwang para makahinga ko. Pinikit ko ang mata ko at nararamdaman ko ang malamig na bangkay. At nang parang humihinga ito, ay napabalikwas ako kaya nauntog ako sa takip ng kabaong. Akala ko nabuhay. Pero dala lang pala yun ng kaba ko. Kung ano-ano kasi gumugulo sa isip ko. Pero iniisip ko ang anghel na si Rachel Ann. Kaya sinikap kong makatulog. Nagdasal ako ng nagdasal. Naririnig ko pa sa labas ang mga yabag ng paa. Pero sabi ko, nasa labas ang lolo ko. Kaya wala dapat ipag-alala. Hanggang sa nakatulog na ako. Nung nagising ako, dahil nakaramdam ako ng kati sa katawan ko, kinakagat na ako ng langgam eh. Naalala ko kaagad nasa loob pala ako ng kabaong at may bangkay akong hinihigaan. Kaya daan-daan kong itinulok ang takip ng kabaong. Nasilaw ako dahil sa sinag ng araw. Kaya lumabas ako at inayos ko muli ang kabaong. Nagpapasalamat ako sa bangkay ni Isagani at ibinalik ko na sa dating pagkakaayos ng paglibing. Nung matapos na ito lahat, palabas na sana ako ng sementeryo nang may mga tao na nasa labas. Kaya natrap ako sa loob at di ako nakalabas. Baka kasi magtaka mga tao, ba't nasa loob ako ng sementeryo na ganun kaaga? Inantay kong mawala muna ang mga ito. At nang matiempo na wala ng tao ay mabilis akong lumabas. Hindi na kasi nakakandado ang gate. Pagdating ko sa bahay na tinutuluyan naming mga puting tupa, nakita kong lahat pagod na pagod at yung iba tulog. Buti na lang at walang nasawi sa kanila pero baka sa mga itsura ang pagod ng pakikipaglaban nila sa mga kalaban. Sinalubong ako ni Kuya Bobet at ni Bong. Binati nila ako at nagpasalamat ako sa tulong at pagsakripisyo ng Kapulungan para sa akin. Habang kumakain kami lahat ng agahan ay dumating ang maestro kasama ang lolo ko. Binati nila ako dahil tuluyan ang nawala ang sumpa. Nagawa ko daw ipasa sa bangkay ni Isagani. Kaya ligtas na ako sa mga kamay ng kamatayan. Natuwa lahat at syempre ako din. Nung nalaman din ito ni Anghel na si Rachel Ann, ay tuwang-tuwa siya dahil nakaligtas ako sa kapahamakan. Tumawag din ang pamilya ko at sobrang tuwa ng mga kapatid at ng mama ko. Ngayon ay nakaligtas na talaga ako at wala na ang sumpa na nagpapahirap sa akin. Kaso nagkaroon naman ako ng sakit na bumaba ang potassium ko sa dugo. Pero ayos lang. Walang kinalaman ng mga itim na anghel dito. Nagagamot ito ng doktor. Kaya kayo mga kaibigan, kapag nasa oras kayo ng kalungkutan, kasawian, depression, huwag niyong sisihin ang Diyos Ama. Dapat higpitan niyo ang pananalig imbis na magalit kayo sa Kanya dahil sa pag-aakalang kinalimutan na kayo o pinaparusahan kayo. Sinusubok niya ang katatagan ng tao kung hanggang kailan at hanggang saan ang pananampalataya natin.
Kung kami nga ng mga kawal niya dumadaan sa pagsubok, kayo pa kaya na namumuhay ng normal at malayang gawin ang gusto. Nakakagawa kayo ng mabuti at masama. Magdasal lang kayo. Higpitan ng pananalig kung may galit sa puso nyo. Pilitin yung magpatawad sa kapwa kahit mahirap para sa inyo na gawin ito. Maraming salamat sa pagtsatsagang paghihintay ng mga kwento ng mga kaibigan. Maraming salamat sa pagtsatsagang paghihintay ng mga kwento ko, mga kaibigan. Naway, may mga napulot kayong leksyon sa kwento. Hanggang sa muli kong pagbabalik, mga kaibigan. God bless sa inyong lahat.